Magsanay. Sam, balikan mo nga, mahina ba yan ng siguro yun? Kasi alin. Mahina battery eh. Low. Low. Malap. Hindi pa na ako. Hello, May. May. Yeah. Magsanay sa kabanalan. Amen. Mga kapatid, confirm niya, magsanay sa kabanalan. Kasi ang message ni Lord sa atin, self-control. Sa ating pamumuhay, dito sa lupa bilang Kristiyano, may self-discipline ka ba? Nakukontrol mo na ba ang sarili mo? Kasi but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, o self-control. And against such, there is no law. Walang batas doon. So yung self-control, pinaka-importante yan sa pamumuhay natin. Kasi yung self-control na binigay ng Spirit, yun ang mag-maintain sa atin para maging we are in moderation. Kasi ang buhay natin kailangan living in moderation. Lagi nasa equilibrium. Hindi kulang, hindi sobra. So laging eksakto lang. Nasa equilibrium. Kumbaga sa timbangan, lagi nasa zero. Lagi tayong balanse. Kasi pag hindi natin na-control yung dating pagkatao, kasi sisingit yan eh. Hindi pwede hindi sisingit ang dating pagkatao. At ang ginagamit ng dating pagkatao ay damdamin. Kasi sabi ng Bible, ang damdamin o gamit, hindi sumusunod sa katwiran ng Diyos. Kaya pag hindi mo na-control ang damdamin mo, bubugso ang damdamin. Pag bumugso ang damdamin, hindi na makapag-iisip doon kasi damdamin na nag-ahari. So dapat masupil yung damdamin. Pag nararamdaman natin na pakikilusin ni Satanas yung dating pagkatao, ang gagamitin ng dating pagkatao, damdamin. Kasi hindi naman nag-iisip ang damdamin. Kaya nga sabi, nagdilim mo ang paningin ko sa bugso ng damdamin ko, nasaksak ko siya. Ito mo yung sinasabi ng mga tao. Kaya ang ginawa ng Espiritu sa atin, binigyan tayo ng bunga ng Espiritu sa atin. At si David, umaasa siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, living in moderation. Basahin natin. Proverbs 30. Alisin mo nga echo, Ray. Sagad na ba yung echo niya? Wala na. Alisin eh. Proverbs 30, 8, 9. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan man o kayamanan man. So nasa zero siya, equilibrium. Hindi mahirap, hindi mayaman. Hindi dukha, hindi bilyonaryo. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Ito yung key. Ang ibibigay na pagkain sa atin yung kailangan natin. Usually, kung mahina sa control natin, ang kinakain natin, yung gusto natin. Hindi yung kailangan natin. Samantala nga sinasabi ni David dito, pakainin mo ako ng kailangan ko. Kasi fugitive si David eh. May kasama siya 600. Ang source of income nila, yung ibinibigay sa kanila ng suporta ng mga member niya at yung ibang mga taong tinutulungan niya. Yung istorya ni Nabal, di ba? Humihingi lang ng konting tulong si David. Bigyan sila ng makakain. Ito si Nabal, gahaman sa sarili. Walang ginawa kundi uminom ng anak, mag-isang umiinom, mag-iisang nagpupulutan. Nung gabing iyon, umiinom si Nabal, kain ng pulutan, pinatay siya ng Diyos. Biglang tumigas, ewan ko, yun heart attack o brain attack. Kasi nangyari, nagalit si David. Sobrang lakas ng treble ray. Nagalit si David. Sabi ni David, konting support lang hinihingi natin kay Nabal, hindi pa naibigay. Samantalang pinuprotection na natin sa kanila, yung herds nila. Yung bakahan, yung mga
kambingan, tupahan, yung mga animals nila ba, pinoprotection na nila. Tapos konti tulong, hindi makapagbigay. Nagalit si David. Nawala yung self-control ni David. Lulusubin ni David, papatayin si Nabal. Ikaw mo si Abigail, yung asawa ni Nabal, prophet. Siguro, nabigyan ng message si Abigail, salubungin mo si David, galit na galit, baka mapatay si Nabal. Lumakad si Abigail, nasa lubo nga. Sabi ni Abel, mahal-mahali, huwag niyo na pong ituloy yung binabalak ninyo po. Pwede po bang ibigay niyo na lang ang buhay ni Nabal sa akin? Huwag na madungisan ng dugo ang inyong mga kamay. So yun ang nangyari, hindi pinatay ni David, hanggang sa naging asawa niya si Abigail. Kasi nung inom ng inom si Nabal, na-stroke yata or patay. Samantalang konting tulong lang naman ang hinihingi ni David. Hindi pa naibigay. So nakontrol ni David yung damdamin niya, galit. So hindi niya na pinatay. Balik na lang sila. Huwag tayo maging mayaman na mayaman. Sabi ng Diyos eh. Kasi pag naging mayaman, baka makakalimutan mo ang Diyos, sabi ni David. Tuloy natin na. Baka ako'y magbusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? Kasi pag mayaman ka na, wala ka nang gano'n, hindi magkakain, magbubusog ka lagi. Tapos, sino kang Panginoon ko? Baka lumabang ka na sa Diyos pag mayaman ka. Kasi masosolve ng pera lahat ng problema. It is a tool, money is a tool to solve all problems on earth. O ako na may maging dukha at magnakaw ako sa iyo. So kasi pag dukha ka, wala kang makain. Para mapakain mo yung mga asawa at mga anak mo, magnakaw ka na lang. Pero sabi ni David sa Salme, walang matuwid na magugutom. Ako'y matanda na, nung ako'y bata, hindi ako nakakita ng matuwid na naglimos ng tinapay. Sabi ni David. So, supportado tayo ng Diyos sa lahat ng ating kailangan. Ang problema nga, kasi wala tayong self-control. Katulad ko, ang hingin natin na self-discipline ko. Akala ko, kaya kong kumain ng mga prutas, gulay, para ko bumaba blood sugar ko. 3 months ako, talagang hindi naggamot. Kumain ako ng kumain yung sinasabi ng nababasa ko sa internet. Minsan hindi ko nasusunod. Ang hina pala ng self-control ko. Nagpa-laboratory ko para mati ako anong ba resulta. Paglabas ng laboratory ko, nag-spike yung blood sugar ko. Dati 160 lang, naging 225. Dati medyo normal pa yung dugo ko eh. High normal, 190 over 80. Naging 170 over 80. Sabi ko ba? Tumaas pa yung blood pressure ko. Sabi ko, Lord, ito na yung mga sinyales. Binuhin mo 3 months, hindi ako binom ng gamot. Tapos pag hindi pala ako binom, ngayon bumalik na ako sa gamot. Hindi ko pa na makontrolan. Ang hina pala ng self-control ng tao. Kasi kailangan subukan mo ang sarili mo para ma-improve mo. Okay, sinubukan ko. Nakita ko sa sarili ko na mahina pa self-control ko. Kaya kailangan magsanay sa self-control Kaya yung bunga ng self-control yun, nasa bunga ng Espiritu Santo yun Para magawa natin makontrol, yung sumobra tayo. Kasi lahat ng bagay na sobra, masama. Kasi lahat ng bagay kasi mayroong disadvantage, advantage. Lahat ng kinakain mo may advantage, disadvantage. So kukunin mo lang yung advantage. Ngayon kapag sumobra ka nun, at disadvantage yung nakain mo, di sobra yung disadvantage mo. Pero kung moderate ka lang, kahit may disadvantage yun, moderate lang. Hindi badala. So yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya meron din siyang sinasabi sa Psalm 23, ganito Kasi si David, napakabuting pastor ng Israel nito Mahal na mahal to ng Diyos Kasi si David, matuwid talaga siya. Inuunan niya talaga kapakanan ng Israel bago sarili niya. Como tao, siyempre nagkakasala. Murder at saka adultery. Pero pinatawad siya ng Diyos, nagsisi siya. Mula hindi na siya gumawa ng kasalanan, tumunod na lang siya ng sumunod sa Diyos. Como tinutugis siya ni Saul, araw-araw siya papatayin. Natatakot siya, pero ikaw yung araw-araw patayin. Pero hindi ka matakot. Pero dahil naniniwala si Diyos, so proteksyonan siya, kaya sabi niya dito sa Psalm 23, naisulat niya to True to life to Experience niya to. Kaya naisulat niya. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan.
The Lord is my shepherd, I shall not want. Nakontrol na nila din ang damdamin niya patayin si Nabal. Nakontrol na din ang damdamin niya, nakontrol na rin niya lahat ng bagay. I shall not want. So practice to eh. Kasi araw-araw ka buhay. Araw-araw you shall not want. Yung kailangan mo lang ang ibibigay ng Diyos sa atin. Basic needs lang naman eh, di ba? Food, shelter, o damit. Yan lang naman ang basic eh. Kaya sabi ng Panginoon, kung meron tayong damit at pagkain, masiyahan na tayo doon. Be contented with what you have, for I will never leave you nor forsake you. Don't be covetous in money. Huwag kang umibig sa salapi. Okay lang, chill ka lang. Relax ka lang kasi hindi kita pababayaan kailanman. Kasi minsan niisipin ng tao yan. Minsan niisipin natin na maliit lang ang sweldo ko. Maliit lang ang sweldo ko. Hindi kaya, hindi kakayanin. Iniisip mo, hindi makakapag-provide yung binibigyan ng sweldo ng Diyos sa iyo. Tatanungin naman kita, bakit sumobra pa yung 2 isda at 5 tinapay? Bakit sumobra yun? 12 bako at sumobra? Kung titignan mo, sa 5,000, sabi 2 isda, tsaka 5 tinapay. Di ba sabi ni Kristo, sige, paubuin mo sila by 50s. Ako maupo, pagod na mga taong gutom. Ano ba pagkain natin yan? Panginoon, 2 isda, 5 tinapay. Kana, ibigay mo sa akin. Ibinalangin niya sa Ama na mag-multiply. Di ba nag-multiply? Sumobra pa. So huwag kang matakot sa konting sweldo mo o konting pera mo. Basta sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, i-multiply yan ng Diyos. Basahin natin yun. Ha? Philippians 4:18. Dadapwat mayroon ako ng lahat ng bagay. Sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap. Kay iprabdo dito ng mga bagay na galing sa inyo. May isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubang nakakalugod sa Diyos. Tithes and offering, tinatanggap ni Pablo sa Pilipos. Talagang taga-Pilipos lang, nag-iiga po doon sa Atligo, naggagamot ng sugat niya. Meron siyang sugat na hindi gumagaling eh. Ang Pilipos lang ang nag-take care sa kanya para ayusin yung sugat. Lahat ng iglesia, hindi. Lalo ang Korinto, mayayaman yan eh. Hindi nag-abuloy sa kanya o tulungan siya. Yung mga taga-Pilipos pa. Kaya nung makita ng Diyos ang pananampalataya ng Pilipos, ito sinabi niya sa 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. So ano ipupunan ng Diyos? Kailangan. Hindi wants. Kaya sabi ni David, diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Naunawaan niya kung ano kalooban ng Diyos. Kaya isusupply sa atin ang lahat ng kailangan kahit hindi mo pa ipag-pray. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and everything else shall be added unto you. So hindi ka pa nagpe-pray nun. Kung hinanap mo ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay na kailangan mo idadagdag. Ngayon, kung sa tingin mo, meron, kasi minsan, noong araw, ayoko humingi ng kotse. Para sabi ko, parang luxury kotse, di ba? Sa isang Kristiyano, parang luxury kotse. Dumating yung time. Pag dinadala namin sa ospital si baby, ang mahal ng grant, nakaka-1,000 kami para rito. Halos 3 times a week, nag-hospital kami. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo na kami. Ang mahal-mahal ng grant, nauubos pera ko, pamasahe pa na. Bigyan mo nga ako ng kotse. Kung loloobin mo, Fortuner gusto ko pero kung hindi Fortuner, okay lang. Basta bigyan mo ng kotse. O dumaan ng maraming panahon. Binigyan ako ng kotse, Fortuner. Kita mo, kailangan na kasi yun. Kasi kung hindi mo naman kailangan, parang lalabas na luxury nga. Kung magyayabang ka lang may kotse ka, wala yun. Luho yun. Sabi na pa, nananalangin kayo dahil ang hinihingi nyo masama. Gagamitin nyo sa inyong kalayawan, yabang lang luho, hindi ko bibigay. Pero kung kailangan mo ang kotse, bibigyan kita. Alam ng Diyos kung sino nangangailangan eh. Ang tawag sa atin, mapagkailangan. Kasi lagi tayo nangangailangan, at ang gusto naman niya ng Diyos, hanapin mo kaharian mo, lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. At yung ipinagpipray mo na kailangan mo talaga, ibibigay ko rin yun.
Kaya sabi dito pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan nyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Na ibigay na sa Panginoong Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa. At siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Kung mayaman ang ulo, mayaman ang katawan. Kaya mayaman din tayo mag-withdraw ka. At ang mag-withdraw sa atin yung ulo. Lalapit siya sa Ama, mag-withdraw siya sa Ama. Kaya ang ating unlimited ang source natin. Basta ikaw nag-iigap at nagahan doon, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, balik ka sa storehouse ng Garden of Eden. Nandun ang lahat ng supply sa Garden of Eden. Kaya lang sila pinalayas, nagkasala. Nawala yung supply nila, spiritual dead sila. Tayo, sa pamamagitan ni Kristo, bilang high priest, nag-iigap po tayo sa high priest. Kaya nawala na tayo sa sumpa. Hindi na nasumpa ang langit at lupa sa atin. Magpuprovide na ang lupa ng bunga. At lahat ng negosyo natin, pagpapalahay na ng Diyos. Pagkat ang kayamanan na kay Kristo naman, tagapagmana nga tayo ng lahat ng creation. Kaya sabi, makipagtiis kayo kay Kristo upang kayo luwalhatian naman ni Kristo. At kung kayo tagapagmana, mga anak na kayo, tagapagmana ukol para kay Kristo Jesus. So yung lahat ng bagay ng creation, ginawa ang lahat ng bagay para kay Kristo. Pagkat nakakalugod sa Ama na ibigay sa kanyang anak lahat ng bagay. Kaya pati power nga, binigay na Yung kapangyarihan ng Ama na maghukom, binigay na rin Kaya sabi na doon sa John 5:22 hindi, humuhukom ang Ama sa mga tao sapagkat ipinagkatiwala na kay Kristo ang paghuhukom sa langit at sa ibabaw ng lupa. Lahat ng kapamahalaan ibinigay na kay Kristo at lahat ng nasa Ama, nasa akin. Kaya lahat ng bagay na nasa Ama, na kay Kristo. Kaya naging isa sa kasasyon. Pag nakita niyo nakita niyo na rin ang Ama. Kasi lahat ng bagay na nasa Ama, nasa Kanya, di iisa lang sila. Bagamat dalawa sila, iisa sila. Pero ang pagka-Diyos nila, hayas ang Ama. Ang Ama ang pinakadakila sa lahat. Susunod si Kristo, susunod ang Espiritu Santo. Susunod lang tayo. So, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, tulungan natin sarili nating makontrol yung sarili. Kasi lahat ng sobra masama Pero yung pag-ibig na sobra-sobra, hindi masama. Bakit? Wala nang batas dun sa bunga ng Espiritu. Basahin natin, Galatians 5:22. Kasi lahat ng sobra masama. Pero yung sobrang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating mahal sa buhay, hindi masama. Bakit? Walang batas dun Basahin natin. Dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagtitigil sa sarili. Laban sa mga iyong bagay ay walang kautusan. Against such things, there is no law. Di walang batas kung sobra-sobra pagmamahal mo, sobra-sobra yung pag-ibig mo, sobra-sobra pananampalataya mo. Lahat ng sobra sa bunga ng Espiritu, hindi masama yun. Ang masama, yung sobra-sobrang gawa ng laman, ng lumang pagkatao. Nandyan pa sa atin yan Susupilin mo yung gawa ng laman. Isusuppress mo para hindi makakilos yung laman. Lalabanan mo yung laman. Sabi sa 1 Corinthians 9:27. Umpisahan natin sa 24 para makita natin dito yung self-discipline. Kasi halimbawa, player ka ng basketball, player ka ng marathon, hindi ka makakatagal sa energy mo kung wala kang disiplina sa sarili. Dapat hindi ka naglalasing, hindi ka nagpupuyat. Ang kakainin mo masusustansya. Kasi player ka ng basketball, player ka ng marathon. Kailan disiplinado mo katawan mo. Ganon din sa pagiging Kristiyano. Kasi may labanan tayong nilalabanan si Satanas. Makapangyarihan niya, hindi natin kaya yun. Ang Diyos lang makakatalo doon. Pero nandito tayo sa lupa, matatalo tayo ng demonyo pag hindi mo dinisiplina sa sarili mo, lumabas yung dating pagkatao. Kasi alam ni Satanas, yun ang yun ang pinakatarang niya
balas eh. Yung dating pagkatao nasa atin. Pag sinundot yung dating pagkatao, gagalitin ka. Pag nagalit ka, talo ka na. Kapag ang galit, hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos. Hindi ba ganyan nalalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbo lahat? Ngunit, iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaro ay magpipigil sa lahat ng mga bagay. Magkakaroon ka ng control in all things. Hindi yung bunga ng Espiritu kasi walang batas nga dun eh. Pwede sumobra-sobra yun. Pero in all things about your life, ba kailangan disiplinahin mo? At ang bawat tao na nakikipaglaban sa ay magpipigil sa lahat ng ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong may pagkasira. Ngunit tayo Leo, walang pagkasira. Lalo na tayo, tumatakbo tayo para sa eternity, sa buhay na walang hanggan. Lalo dapat mag-self-control. Ito nga mga player na ito, nakuha-control, pero sa premyo lang na, carnal na premyo. Maaaring pera, house and land, o naman. Pero tayo hindi, eternal yung tinatakbo natin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. So yung katawan, yun yung laman. Ano daw ang gagawin sa laman? Susupilin. Control that old self. Kontrolin mo yung damdamin mo. Alam niyo yung mga mafia, kaya ang gagaling nila, kontrolado nila damdamin nila. Si John Gotti, tinuturuan niya yung anak niya, sabi niya, control yourself, control your emotion. At tagalogin ka na sabi ni John Gotti. Kasi pag nakita ng kalaban mo, wala kang control sa emotion, talo ka na. Pero kung makikita niya, na-relax ka lang, magtitiwala siya sa iyo. Kaya be closer, close to your friend, but be closer to your enemies. Paano ka magiging closer sa enemies mo kung maaayagan ang damdamin mo? Diba? Kaya nakakakilo sila ng maayos. Bakit? Kontrolado emotion. Ganon din tayo. Pag kontrolado mo na emotion mo, makakapag-isip ka ng maayos. Or baka lumabas yung damdamin, hindi ka na makapag-iisip. Nag-aaway na kayo, the damage is done. Nagawa na yung damage bago mo marirealize. Hindi ko dapat ginawa. Pero sa umpisa pa lang, nagbantay ka na. Pero okay lang yun kasi nga, buhay pa tayo, nasa lupa. Makes practice lang. Kaya ang gagawin natin, manood. Ang Diyos nanonood lang. Sabi niya, akong nasa langit, tumutunghay. Sa lupa, tumitingin na nakakaunawa. Tinitignan niya yung mabuti at masama. Hindi siya naapektuhan. Para mag-test ninyo yung damdamin nyo kung kontrolado, manood kayo ng TV. Yung soap opera na ang bida, aping-ape. Tapos meron doon kontrabida na gusto mong patayin. Turbahan mo. Pag nanonood ka ng soap opera, tapos umiiyak ka, mahina self-control mo. Ayun yung nanonood ka pa sa tunay na buhay. Ayun yung nanonood ka lang, makita mo, umiiyak dahil naaawa ka doon sa inaape. Tapos makikita mo naman, galit na galit ka doon sa artistang kontrabida. Gusto mo sakalin eh. Sa buwisit pa, bakit? Hindi mo makontrol sarili mo eh. Manood ka lang. Katulad ng ginagawa ng Diyos sa Proverbs 14 to 15:3. Proverbs 15:3 nga kayo. Proverbs 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako, nagbabantay sa masama't mabuti. O kita mo, nakikita ng Diyos ang masama't mabuti. May ginagawa ba siyang aksyon? Di ba nagbabantay lang siya nanonood? So we have to watch and pray. Kaya may pray. Hindi naman magpe-pray yan Diyos. Kanino siya magpe-pray? Sabihin niya, Ama, okay. So, perfect ang Diyos natin tayo. Hindi naman perfect eh. So, bantay, you watch and pray, you will not fall into temptation. Kasi pinapanood tayo na ang mata ng Panginoon nasa lahat ng dako. Pero siya, nandun siya sa langit, nakaupo sa trono niya. Ang Ama, hindi sa lahat ng dako o everywhere. Nandun siya sa langit. At ang Panginoong Jesus, nandun din sa langit, nakaupo sa kanang trono. Ang mata niya is everywhere.
Yung mata is everywhere. Kaya sabi ko nga sa inyo, bilyon-bilyon mga tao, may nagpe-pray, naririnig ng Diyos lahat yun. Ilang bilyon yung tenga ng Panginoon. Tapos lahat tayo nakikita, mabuti masama, ay ilang bilyon yung mata niya sa buong sanlibutan. Pero siya, alam naman ng Diyos, nasa casino. Yung BGC boys nasa casino. Alam naman ng Diyos, nasa CR. Ang baho dun. Alam naman ng Diyos, nasa beer house. Hindi siya doon, wala nasa langit siya, pero ang mata niya is everywhere. Nagbabantay. Watching from a distance. Kaya kita niya lahat at naririnig niya lahat ng sa atin. Wala kang maitatago. Everywhere naririnig ka, everywhere nakikita ka, saan ka magtatago. So kaya control yourself, nakikita ng Diyos yun eh. Pag nagsusumikap kang kontrolin ng sarili, tutulungan ka ng Espiritu Santo. Kasi bunga niya yun eh. Hanggang sa masanay ka. So sanay ka na manood. Hindi ka na naaapektuhan. Ay si baby, minsan pag nanonood ka, nasa opera sa baby. Ay kung bakit ka humihig mo eh. Humihig. Nakawa. Sabi ko, naapektuhan mo ba ng pinapa? Pero ba mo, huwag tayo manood niya, hihigbi ka ba? Hindi. O kita mo, ano nagpahigbi sa'yo, yun napapanood mo. E di manood lang tayo, makinig lang tayo. Kaya tayo nagre-response dun sa galit ng tao. Bakit? Nag-response ka, pinakinggan mo, pumasok sa damdamin mo. You don't see evil, you don't hear evil. Para kang hangin. Espiritu. Tingnan mo espiritu, naapektuhan ba espiritu? Tagalin mo. Suntukin mo yung hangin. Gulpihin mo yung hangin. Ano, may magagawa ka ba sa wala? Hangin lang siya. Parang ganitong example. Halimbawa, isip ka ng isip ng masasamang bagay, lagay ng lagay si Satanas sa iyo na masasamang kaisipan. Hayaan mo. Nilalagay lang naman yun, magsasawa din yun. Hayaan mo ilagay ng ilagay. Huwag mong intindihin. You don't see evil, you don't hear evil. Halimbawa, may malaking bato sa harap mo. Maitutumba mo ba yan? Naitutulak mo ba yan? Hindi. Ba't di mo itutulak? Hindi pala kaya. E di daanan mo, magmumukan na ngayon bato, ang dami mong problema. Alam niyo lahat ng bagay pag iniisip mahirap. Pero pag ginagawa mo na, ang dali pala. Kasi habang nag-iisip tayo doon na expert si Satanas eh. Duduktuan niya ng maraming isip yung iniisip mo. Kaya ikaw, halimbawa, kagaya ko, pupunta lang ako sa SS kasi pilay ako eh. Aasikasuhin ko yung ano doon, yung annual na kung buhay ka pa o hindi, may pension ako eh. Ang hirap, BBI, nakatungkod ka, hirap-hirap. Pag iniisip ko, ang hirap-hirap. Pero pag humingi ka na ng tulong sa Diyos, ginagawa mo na, ang dali, natapos mo, ang dali. Pero ang isang bagay, kahit napakadali, iniisip mo mahirap, ang hirap. Hindi yun napupurbahan yun pag meron kayong iniisip, sa tingin nyo ang hirap-hirap. Parang hindi magagawa. Tapos nagawa. Kita mo, pinahintulog ng Diyos magawa. Sa isip yan eh. Kaya sabi ng Lord, don't be anxious about anything. Okay, mag-isip na kung ano-ano, relax ka lang. Focus on what you do lang. Colossians 3:23. Ano mang ginagawa mo, gawin mo sa Panginoon. In anything that we do it in the glory of God. So para sa Panginoon to, in the glory of God ito. Tapos focus ka sa ginagawa mo. Ang gawa kasi ng Espiritu Santo, makapag-focus ka sa ginagawa mo. Eh tayo hindi, scattered mind tayo, nasanay na tayo dun eh. Kaya kita mo, pag nag-iidad na, malilimutin na. Diba? Hinahanap yung salamin. Asan yung salamin ko? Ayun, nasa loob mo. Asan sombrero ko? Ayun, nakasuot. Diba? O minsan, yung ano, saan ko ba nahilagay yung cellphone ko? Pakitawagan mo yung cellphone ko para marinig ko po sa nando. O diba? Yung papasok ka sa isang kwarto, sabihin mo, ano ba yung hindi ko nakalimutan po kaya. Diba? Tapos ano ba yun? Diba? Kasi sinanay tayo ni Satanas sa ganun, hindi nakapokus. Eh kung nakapokus ka, sa ginagawa mo, hindi mo makakalimutan kasi nakapokus ka sa ginagawa mo. Eh pero pag wala kang ginagawa, doon gagawa siya sa bahay. Maglalagay ng ano kaisipan sa'yo. Sa bandang uli, alam mo, hindi ka na makakilos, hindi ka na mapag-isip, ang dami-dami mo ng problema. Sa bandang mula lang yun sa maliit na bagay. Nung isipin mo, napadami niya. Di ba?
Kung ang Panginoong Jesus nagpapadami ng tinapay at isa, lalo si Satanas. Pwede madamihin na yung ano mo, yung mga stress mo sa buhay. Doon siya expert eh. Ipaiisip sa iyo yung mga bagay na masama. Kung cool, relax, peaceful, and gentle ka lang. Pinapractice. Kasi ako ganun ako. Wala na akong ibang panahon, hindi yun lang eh. Kasi na-stroke ako eh. Gulo lagi ng isip ko. Ikaw ang ma-stroke. Guluhin yung utak mo. Tapos umuhugong patenga mo. Paano ka makapag-iisip? Kaya ang ginagawa ko, bawat segundo, minuto, nilalagay ko sa isip ko, cool, relax, peaceful, gentle ako. Tulungan mo ko. Cool, relax lang ako. Gentle ako. Tatayo ako sa pulpit, hindi ako naghanda, ikaw ang magsalita. Tatayo lang ako doon, hindi ko ang bahala. Relax lang ako, okay lang ako. Hanggang sa nasasanay ka, yun ang magiging kaisipan mo lagi. Papasok na sa subconscious mind mo yun, yun ang mangyayari. Kung isip ka ng isip ng problema, isang problema, isipin mo agad, tapos matatakot ka. Tapos pag pinakailam ka ng anak mo, magagalit ka. Kung ang dami-dami masamang espiritu darating sa iyo. Ignore the devil and the devil shall flee. You don't see evil, you don't... Manood ka lang. Ako nga, nanonood lang ako sa mga ano ko, pero minsan nadadamay ako eh. Ang hirap din talaga mag-control ng sarili at damdamin. Lalo na pag may ginawang masama-masama. Galit na galit ang espiritu ko. Pero hindi, kailangan makontrol ko. No? Bago na ako nilalang, hindi ako magre-retaliate. Pulang ako, relax na ako. Sa matapos na yun. Another day, ganun na naman. Magsanay ka ulit, relax ka lang. Control yourself. Be in moderation. Sa pagkain, yung mga may diabetes, pwede ka rin naman kumain ng kahit ano. Pero in moderation. Halimbawa, yung matatamis, mag-i-spike yung blood sugar mo doon. Kung kakain ka lang ng konti, isang kutsarang cake lang. Isang kutsara. Ang problema, yung kutsara mo, sando eh. Yung isang kutsara, isang sando sa'yo. Ganun din. Isang nga lang, pero ang laki naman. Yung isang baso sa'yo, isang pitchil yung ginagamit mo. Hindi ganun. Talagang, in good faith, kontrolin mo sa sarili mo. Kasi sino ko control niya? Sino susupil sa'yo? Ang Diyos susupil sa'yo. Pero supilin mo sa sarili mo. Binigay ko na sa'yo yung Espiritu Santo. Malakas ka na, may bunga ng self-control. O pairalin mo na yung self-control. Ganun ang Diyos eh. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo at lahat ng kaloob para sa pamumuhay natin dito, self-discipline na tayo. Disciples. Mga disciples. Disiplinado na sarili niya, kaya disciples of Christ eh, na disiplina na sarili. Hindi na umaalawa damdamin mo. This is Jesus Christ. Magbigay kayo ng isang sample na pinagalitan niya mga kapuso na nagalit siya. Isang beses ko lang nakita sa Bible na nagalit si Kristo doon sa synagogue. My fathers shall be the house of prayers of all nations, but you make it a den of thieves. Puro mga magnanakaw yung mga money changers. Puro mandurukot yung nasa loob. Ginawang palengke. Ang synagogue. Ngayon baligtad eh. Yung palengke, ginawang synagogue. Tapos pag mamamalengke ako na, biglang may lumapit sa akin, may supot. Kaya bakit mo binibigyan na supot? Offering ko para sa gawain ng Diyos. Sabi ko, paano mo natin ang nagawain ng Diyos yan? Ibig mo sabihin, manlili mo si Kristo. Ba't nagpakain ng 5,000, 2 tinapay, 5 tinapay, 2 isda? Ba't nagpakain? Hindi naman naglimos si Kristo. Ba't kayo naglilimos kayo? Sa Diyos ba yan? Nag-isip nyo huwag na kayo magbigay. Hindi niya na-control yung damdamin. Na-bullseye siya. Naglimos ba si Kristo? Sinuportahan siya kusang loob ng mga tao. Si Magdalene, si Chusa, yung sa Luke 8:3, sino yun? Kusang loob to. Hindi naglimos sa ministry si Kristo, kusang loob. Ang magnanakaw si Judas. Kaya kami supot ni Judas eh. Sabi siguro ni Judas, silot yun eh. Tulisan si Judas Iscariot. Ang ipinaglalaban niya, kalayaan ng Israel, revolusyonaryo. Revolutionary si Iscariot. Kaya nagnanakaw siya. Masamang tao talaga. Pero tinawag siyang apostol. Ito sabi sa Luke 8:3. At si Juana,
na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes. Nung araw kapag katiwala ka ng hari, para ka na rin hari. Kasi katiwala ka ng hari, ibibigay sa iyo sa lahat ng nalagay sa hari. Eh yung asawa ni Chusa, si Juana. At si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. So ipinaglilingkod ng mga tao ito ang kanilang tinatangkilik, yung pag-aari nila. Hindi naglimo si Kristo o nagsabing, suportahan niyo yung ministeryo ko o ibang hindi. Sila mismo nagkusa. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at, ito pa pala yung kay Magdalena, at ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu. Kasi 7 evil spirits yung lumabas kay Magdalene. Tapos kung lumibas na 7 demonyo, prostitute na. Bakit pwede bang ang isang taon hindi naman prostitute? Pwede may 7 demonyo. Baka sobra pa nga eh. Eh como ang mga Katolis, may lumabas na 7 demonyo, prostitute. Wala naman sinasabing prostitute. Kaya saan na ituro ko na ito sa inyo? Papayag ba si Kristo isang prostitute na susuporto sa ministeryo na? Papayag ba ang Panginoon ngayon madudungisan yung ministeryo na? Galing sa masama yung pera eh. Hindi pwede. Common sense. At sa mga may sakit si Maria na tinatawag na Magdalena. Kasi si Magdalena o si Mary from Magdalene, Magdala. Isang lugar nyo sa Israel, ang pangalan Magdala. Parang si Jesus galing ng Nazareth yun kaya Jesus of Nazareth. Mary Magdalene, galing sa Magdala. Parang yung mga mafia, si Vito Corleone, galing siya sa Corleone na probinsya ng Italy. Tawag sa kanya, Don Vito Corleone, galing sa Corleone. Si Paul of Tarsus, galing sa Tarsus. Jesus of Nazareth, Mary of Magdala, Mary Magdalene. Tapos prostitute na. Eh, ang daming pera ng mga yan. Na sa kanya pinalabas ang 7 demonyo. At si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, si Susana at ibang maraming ipinaglilingkod. Marami pa palang hindi sinulat dito. Marami bang sumusuporta kay Kristo. Sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Kailangan matutunan lang natin talaga. Philippians 4:12. Marunong akong magpakababa. Marunong naman akong magpakasagala. At sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutunan ko ang lihim. Maging sa mga kabusugan at maging sa kagutuman. At maging kasagalaan at maging sa kasalanan. Kasi natutunan ni Pablo na gamit niya yung self-control. Halimbawa, gutom na gutom. Dapat kumain, walang makakain. Hindi fasting. Kontrolado mo yung sarili mo. Kaya mo mag-fasting. Masusupil mo yung katawan mo, intihan mo. Na magutom. Kasi ang tao hindi sanay magutom. Sabi ko nga, ano ang pinakamasarap na bagay sa buhay ng tao? Ang pinakamasarap, yung ihing-ihi ka, makakaihi ka. Yung ebak na ebak ka, makaka-ebak ka. Yung gutom na gutom ka, makakakain ka. Yung antok na antok ka, makakatulog ka. Yun ang masasarap sa buhay ng tao. Yun yung talagang kailangan mo. Yun ang pinakamasarap. Kaya nga sinupply ng Diyos sa atin, bagay na essential, walang bayad. Hangin. Yung ulan, yung araw. Walang bayad yan, libre lahat. Kaya sabi ng Diyos nagpapaulan siya, pinaarawan niya ang masamit na buti. So walang itinatangi yan doon. Lahat kahit ubod mo na sama, maaarawan ka. Mauulan ka. Makakasimot ka ng hangin. Kahit ubod mo na sama. Ganun kamahal ng Diyos ang lahat ng nilikha niya. Kasi responsibilidad niya. Nilikha niya. Siyempre, responsibilidad niya. Kaya ang ginawa niya kay Eva at kay Adan, talagang special Inilagay sa isang lugar na naandun na lahat ng supply. Garden of Eden. Pero sabi ng Panginoon, lahat ng pagkain dyan, yung mga punong kahoy na nagbubunga,
halaman na may mga bini, yun ang inyong magiging pagkain. Pero, yung isang puno dyan, na nagbubunga ng pagkaalam ng tama at mali, huwag na huwag yung kainin yan at kayo tiyak na mamamatay. So doon nakuha ni Satanas yung pagkakataon manloko. Hindi niya manloko si Adan eh. Eh di lumipat siya kay Eva, fragile nga. Ang babae, marupok na seed lang. Kita mo ginamit niya, kinuwis niya yung word of God, dinisip niya, di ba? Talaga ba sabi ng Diyos yan? Opo, sabi po ito ng Diyos eh. Doon nagdagdag pa si Eva na, at huwag nga din daw hihipo eh, samantala hindi naman sinabi huwag hipuin. Dagdagdag ka agad. Totoo ba yan? Niniwala ka sa Diyos mo. Alam mo ba na mabubuksan ang isip mo? Magiging katulad ka ng Diyos. Malalaman mo yung tama at mali, di ba maganda yan? Tatalino pa. Subukan mo, para i-prove mo. O dinadali niya ngayon, di ba? So ano ngayon na nangyari? Nung kumain si Eva, ibinigay niya rin kay Adan. Ang tanong doon, bakit si Adan kumain? Samantalang alam niya din yun, di ba? Alam niya din yun na pinagbawal. At sa kanya pa sinabi, hindi kay Eva. Sinabi niya lang kay Eva. Pero ba't ganun? Ibig sabihin, direct sin ang ginawa ni Adan. Kung ang responsibility, alam niya yun eh. Bakit sinadya niya kasalanan? Alam na? Baka outside ako lang po. Outside, pag hindi mo ito kinain, outside ako lang po. Sabi nila, sige, dagdagan mo pa isang basket na. Balik tayo dito. Philippians 4:5-7. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli ko sasabihin, magalak kayo. Makilala nawa ang inyong kahinhinan sa lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pasasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Do not be anxious about anything. So control your mind. Huwag kayong masyadong mag-isip ng mag-isip. Sa bagay ito, ang hirap to. Lahat tayo rito, nahihirapan din. Miski ako. Ako pa, naepektuhan ng isip ko. Ang hirap mag-control ng isip. Pero sanayin mo. Pag naramdaman mo na si Satanas na, okay na, cancel ka na, erase. Stop. Para tayong rito, mga traffic policeman. Pag nakita mo, dapat stop mo na. Huwag mo nang paguhin. Dapat stop eh, pinag-gumupad. Ay, di lulusot siya. Eh, pagpasok niyan, problemang malaki. Nakapasok si Satanas sa isip mo eh. Eh syempre magdadagdag yan ng mga demonyo. Hindi lang pito yun, legions. Para hindi ka na makakawala. So kung ikaw sanay ka nang nagre-reject ng evil thoughts, sanay na yung mind mo kapag evil, ay hindi, evil. Katulad nung isang araw, tumitingin naman ng mapapanood sa YouTube. Nakita ko nga doon, The Gospel of Magdalene, there is no sin. Tapos yung batabi, who is the first man before Adam? Mga topic na ito. Meron pang isang topic na nakita ko dun eh. Yung Solomon's Gold. Eh kaso napanood ko na rin dati yun. Sa Jubilee galing yun eh. Wala eh, puro ano yun eh, mga falsehood, teachings, mga apocrypha yan eh. Mga unknown authors ang gumawa no? Kaya hindi ginawa ng Diyos na inspired yun eh. Kaya pipili tayo ng panonoorin natin. Kasi diyan ka madadala eh. Kasi worldwide ay, kaya nga YouTube sa lahat ng tao, YouTube. Sa lahat ng tao yun eh. Nasa YouTube, ang lahat ng gusto mo panoorin eh. Pero lang yung mga bagong pelikula. Kagaya ng Transporter 5, wala pa. Katulad ng Equalizer 4, kay Denzel Washington, kay Keanu Reeves, wala pa rin yan. Pero pupunta rin din yun, mapapanood din yun. Wala na may mapupunta. Kasi ang sinihan ngayon, bihira, mahina na eh. Ubus na yung magagaling ng mga artista, patay na halos lahat. Si Rudy Fernandez.
Si Fernando po, yung magaling na kontrabida, si Paquito Diaz. Wala na. Kaya yung ibang bida ngayon, kontrabida na lang ginaganap nila. Wala eh. Kaya pupunta ka sa Netflix. Kaya ang lakas ng Netflix eh. Buong mundo Netflix. Gumagawa sila sa sarili nilang sinihan o story. Kumikita Netflix eh. Oh. Ganun din yung YouTube. So wala eh. Wala kang pupuntahan, lalo tayo. Wala tayong pupuntahan dun sa loob ng bahay mo. So, makontrol mo yung sarili mo na huwag lumalagwa o huwag kang tamarin o yung pang maburyo. Magsanay ka na lang dyan sa kalagayan kasi paikot-ikot lang tayo sa ilang. Kita mo yung Earth, hindi naman nagsawa yung Earth kaya iikot Di ba? Nakasakay tayo sa isang mothership na ang velocity 24 hours in a day. Yun ang takbo ng Earth eh. Paano kaya kung pabilisin ng Diyos yun? Dumadagundong yung ikot. Ano kaya pangyari sa atin? Mahihilo tayo siyempre. Pero kaya hindi natin nararamdaman. Tumatakbo itong sinasakyan natin Earth eh. Mabagal lang eh. 24 hours in a day. 4 weeks in a month. 30 days in a month. 52 weeks in a year. 365 days in a year. Yun ang revolution eh. Yun yung velocity ng Earth. Kontrolado ng Earth. Binigyan na ng Diyos yun eh. Inutusan na ng Diyos yun eh. Iikot ka ng 24 hours in a day, 365 days sa sun. Utos na yun. Kaya sabi, inutusan ng Diyos, pati alon eh. Hahampas sa dalampasi. Inutusan na ng Diyos lahat ng bagay may utos. There is law in everything. And the highest is the divine law, the law of God. Meron laws of nature. Hindi mo makukontrol ang laws of nature. Pag may gabi, may araw. Pag may yin, may yang. Pag may yes, may no. Pag may advantage, may disadvantage. Kapag may black, may white. That is the laws of nature eh. So be in moderation. Sa gitna ka lang. Ngayon, ang kakampihan mo lang, salita ng Diyos. Pag nanonood ka, hindi ka kakampi sa tao. Kasi hindi ka magiging neutral. Ang kakampi mo ang Diyos para alam Diyos, nanonood din. So, sa atin sa paghihintay sa buhay na ito, pag bumalik ka, manonood lang tayo. Watch and pray. Kapag nagwa-watch ka kasi, makikita mo sarili mo. Pero pag hindi mo binabantayan ng lahat ng bagay, nakalampas na pala, hindi mo pa alam. Halimbawa, may hinihintay kang tao. Alam mo yung mukha. Binabantayan mo siya tuwing alas 5, dadaan doon. Hintayin mo yung alas 5. Eh nung malapit na mag-alas 5, tumungo ka. Eksakto, no? Dumaan yung, hindi nakalusot. Bakit? Hindi ka talaga nagbantay eh. Kasi kung nagbantay ka, babantayan mo talaga kung sino yung dumadaan. Eh ang babantayan natin, Panginoong Jesus, walang oras eh. Darating siya like a thief in the night. Paano mo malalaman? Ang nalalaman natin, lahat ng signs. Signs of the times. Pero yung oras at araw, hindi natin alam. So, you have to control yourself. Watch yourself. Ikaw ba'y nagbabantay sa sarili mo? Baka mamaya lumabas yung dating pagkatao, gamitin ng damdamin. Eh, eksaktong dumating si Kristo. At di na-disgrasya. Di ba? Eh kung we watch every second of our life, practice makes perfect eh. Kaya ang ginagawa ko nila sa sarili ko, pag-gising ko pa lang, nasasama ng espiritu na pumapasok sa utak ko eh. Lalagay mo lang ng cool, relax, peaceful, and gentle ang honor. I-maintain mo yung isip ko ngayon. Kasi, you are what you think eh. Kung ang nasa isip mo, yun ka, yun ka. Eh kung iisipin mo lagi, payapa ka, relax ka, yun ang mangyayari sa iyo. Eh kung iisipin mo yung problema, tatandaan. Puputi buhok mo. Parang si Vince Dixon. Nung makita ko sa TV yun, kakunti lang ang puting buhok. Pati bigote, may puti na. Bakit? Eh pero yung problema ng graft corruption. Siya may hawak ng Secretary of Public Works and Housing. Ang daming ididemanda. Ang daming kukuning mga ebidensya. Baka pag natutulog yun, hindi pa rin iniisip. Ang ating tumanda agad. Iisip. Nagpapatanda yan, isip ka ng isip. Kaya ang gusto ng Diyos, do not be anxious about it. Tatanda ka, hihina ka naman nun. Pag tumanda ka ng tumanda, magkakaroon ng sarcopenia. Magkakaroon ng decay ng muscle. Pag hindi ka kumain ng maraming collagen, hihina ang buto mo, ang muscle mo. Eh kung mamumroblema ka pa ng mamumroblema, dagdag yun. Hihina ang immune system mo. Hihina katawan mo, baka mamatay ka.
Eh kung ibibigay natin sa Diyos ang lahat, let God control. He is in control. Believe. Don't fear, just believe. Maniwala ka lang, God is in control. Lahat na nangyayari sa buhay natin, masama man o mabuti, God is in control. He is watching from a distance niya eh. Pinapanood niya lang tayo. Tingnan mo si Hezekiah. Pinanood niya si Hezekiah. Si Hezekiah lang, ang hari ng Israel na yun, na bumalik sa sa utos ni Moses. Napabalik niya ang Israel. Kaya nalugod ang Diyos sa kanila, sa kanya. Pero pagdaan ng mga ilang araw, bumalik na naman siya sa dati, masamang hari. Ang sabi ng Diyos, pinabayaan ko siya para maalaman kung ano nasa puso ni Hezekiah. Tapos para ma-improve pa, na talaga siya ito nilagyan ng sakit. Mayroong buhol siya kamamatay. Sabi ni Isaiah, mamamatay na po kayo, haring Hezekiah. Nag-pray si Hezekiah. Natulungan mo ko, Panginoon, tulungan mo. Kasi ginigiyera sila ng Philistines eh. Yung panahon ngayon, ang Philistines, talagang libo-libo. Nag-pray si Hezekiah. Panginoon, wala kaming kakayanan labanan ng Philistines. Nauubos kami. Ikaw lang ang pag-asa. Alam mo, ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng isang anghel. 185,000 patay nung araw na isang anghel lang yun. 185,000 soldiers patay lahat. Ubos sila lahat sa isang anghel. Paano kung dalawang anghel pa? Napakalakas na. Kaya yan si Lucifer, napakalakas niya. Pero ang binigyan ng Diyos ng power, si Michael, para talunin niya si Lucifer. So, hindi kayang talunin ni Lucifer. Si Michael, nasa liwanag yun eh. Kailanman, hindi matatalo ng kadiliman ng liwanag. Kaya kahit isang firefly nga lang, ubod ng dilim. May isang firefly. Ano ba tawag na sa firefly? Sa Tagalog. Isa lang yun, makita mo, nagliwanag. May maliliwanagan. Para kung ang dami firefly, di ba magliliwanag? Di ba? So, ibig sabihin, isang munting liwanag lang, hindi matatalo eh. Ang liwanag. Padilimin mo yun. Sige, tinan mo kung mapapadilim mo yung firefly. Para mapadilim mo, patayin mo yung firefly. Para walang liwanag. Mapapatay mo ba yun? Kontrolado nga ng Diyos. God is in control. In everything. Kaya pag may nangyayari sa inyo, relax ka lang. Cool ka lang. Pagkatiwala mo sa Diyos ka. God is in control. Maniwala ka lang. Do not be about it. Huwag kang ma-stress. Huwag kang ma-problema. Ibigay mo sa Diyos ang lahat. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Siya ang gagawa mo. Amen.